Hey guys, Gene here. Good evening sa inyo lahat. And yeah, I bought a new miter saw. So bumili na naman ako ng miter saw. So ito na ang pang-apat kong miter saw. Okay, so yeah. So ba't ako bumili ng bagong miter saw? Well, kasi nag-start ulit akong gumawa ng mga projects. So as you may know, nung pinakita ko nung mga nakaraan, yung mga ginagawa ko na projects, and usually ang ginagamit ko is ito, paluchina. No? So pine wood. And now, pwede ko naman gamitin for crosscut yung table saw. So kaya ako nga binenta yung dati kong miter saw, akala ko okay na yung table saw na pwede mo naman gawin yung crosscut doon. Meron naman tayong crosscut sled at meron din tayong miter sled para sa miter gauge yon para sa table saw na pwede mong gamitin for crosscuts, no? Pero dahil nga may ginagawa ko at gusto ko na gumawa ng mabilis, no? I found it very annoying na mag-rip cut ako. Halimbawa, yung paluchina gagawin ko ano, magka-cut ako ng, halimbawa, ganyan, rip cut, di ba? Tapos, i-set up ko yung table saw, tapos pag kailangan ko na mag-crosscut, i-set up ko na naman. Kukunin ko yung ano, yung crosscut sled, kukunin ko yung ano, yung miter gauge para makapag crosscut. So that's very annoying, no? So kaya nagano ko na siguro kailangan ko ulit ng miter saw. Pero nung una hindi ko pa muna tinry mag miter saw kasi meron naman ako nung jig para sa aking circular saw, crosscut jig for circular saw. Pwede mo naman gamitin 'yon para pag crosscut. Kaso yun nga lang, may sumablay ako ng konti doon kasi nung nagka one time, naiwan ko yung cutter ko dun sa table, sa workbench ko. So, tinamaan siya ng blade ng circular saw. And buti lang hindi nasira yung blade, no? Pero nasira yung cutter. Plastic lang naman yon. So, sabi ko, I think kailangan ko na talaga ng miter saw. Okay? So, sakto naman, guys, na nagbukas yung HMR, di ba? So, as you may know, binlag ko nakaraan, pumunta ako sa HMR dito sa North Caloocan, and nagbukas sila. And sabi ko, meron ako interested ako doon sa isang miter saw doon. At ito yun, guys. Ito na yun. Binili ko na siya. So, this one is an Ozito miter saw. This is a CMS 1621, 210 mm. So, 8 by 1 fourth na I think yung kanyang blade. So, maliit lang na miter saw to, guys. And it's only around, ilang watts ba to? 1600 watts. So, yeah, maliit lang siya. It's very small na miter saw. And like I said, ito na, pag-usapan natin pa may issue nito, pero ito na yung pang-apat ko na miter saw. So yung una kong miter saw, nung nagsimula yung workshop dito sa in fact, gamit ko na sa sa Cavite pa, nasa Cavite pa ako. Ang first kong miter saw is yung Craftsman na 110 volts, galing sa Amerika yata yon. So, okay sana yon, mabigat siya, solid siya, kaso sira na yung switch nun. So, ginawa na lang namin ng paraan ng kaibigan ko na electrician para mapagana namin siya. It worked for a while pero nasira na rin siya, bumigay na rin. So, tinapon ko na lang siya kasi wala na akong pakinabang sa kanya. Tapos naman ang pangalawa na akong miter saw is yung John Benson. Meron akong vlog nun, guys, yung maliit na miter saw. Na is, okay yun sana, okay naman sana yun. Kaso sobrang flimsy niya kasi yung base niya is just made of plastic na hindi ko alam kung sobrang lambot ng plastic niya, no? So sobrang gaan nun eh, ang gaan yung miter saw na lit lang niya. Tapos ang annoying doon kapag puputol ka, hindi sumasagad yung putol, may naiiwang konting dito. So nilagyan ko pa siya ng plywood na floor dito para pag nag-cut ka talagang siguradong diretsong putol talaga siya. So it's annoying na tool. So pero yun, sponsored kasi yun galing sa John Benson. So okay naman yun. Nagamit ko siya for a few months. Ginawa ko pa nga siya dito ng miter saw station. And then yung pangatlo, yung pinakamagandang miter saw na nagamit ko is yung from Powerhouse talaga, yung sliding na miter saw. And that one is syempre sliding. So kaya niya magputol ng mahaba up to 1 feet, 12 inches kaya niyang putulin ng isang hagingan lang, isang lang.
Ang ano naman do'n, ang drawback naman sa miter saw na 'yon, since sliding siya, meron siyang pipe sa likod, extended dito, and sobrang laki ng sinasakop niyang area ng workshop. Nakalagay siya doon sa man cave ko dati, doon sa dati yung kasi man cave ko, yun ang miter saw station ko dati. Eh, napakalaki nung kanyang puwestong kinakain. Tapos siyempre ang lakas ng makina nun, eh, 2,000 watts yata. So ang ingay nun, ang lakas niyang makina niya, and hindi ko siya magamit kapag medyo this oras na kasi talagang maingay siya. Parang table sa ingay niya. Ah, and yun, kasi nga dahil nga nagtayo ako ng man cave dito sa workshop, kailangan ko i-reclaim yung spot na yan. So giniba ko yung miter saw station ko na yon, at binenta ko yung miter saw na yun. Pero galing yun sa powerhouse, guys. So, okay na, napakinabangan ko naman siya ng husto. Ang dami kong projects na nagawa sa kanya. It's the, ano yun eh, yung pinaka number one cutting tool ko dito sa workshop nung nandito pa yon, no, guys. So, akala ko hindi na ako bibili ng isa pang miter saw, hindi ko na kailangan ng miter saw, pero ito na nga. Nagkaroon ako nito, sinamantala ko kasi sale, no? So, murang-mura lang siya na nakuha ko. It's only 1,800 pesos. So, napakamura niya no, nabili natin. Bakit siya mura? Mapapansin niyo na kung bakit. Kasi wala siyang blade guard. So, wala na yung blade guard niya, guys. I don't know kung ano nangyari. Yung kasing meron pa naman ganito doon sa HMR na may blade guard, pero it costs around 3,000 na. So, doble yung presyo. Wala na rin siya yung ano dito, yung hole dito, tsaka yung support dito. Pero hindi ko makailangan yun, eh. I don't need that. Ang kailangan lang talaga is blade guard. Eh kaso wala na yung blade guard niya. So ito, ginawa ko lang ng paraan. Gumawa lang ako ng lata, no? Dito. Dito lang sa harap, guys. Para lang kasi nakakatakot yung blade na nandito na sa harapan mo. Pero nilagyan ko lang siya ng coating shield lang dito. Pero, still, it works naman. Pero, I would suggest, guys, na kung meron kayong miter saw, always use yung blade guard. Napaka-importante ng blade guard. Eh, nagkataon lang na mura to. So, ito na yung binili ko. Kailangan ko lang talaga ng pang-cutting na tool, no, guys. So, okay pa naman siya. Malakas naman siya kahit papaano. And it's a bit quieter. So, ngayong gabi, so pwede ko siyang gamitin, no? Mas tahimik siya kaysa dun sa isa kong sa powerhouse na miter saw. And still, nakakapag-cut naman siya, matalas pa rin yung blade niya kahit na luma na, kalawang na. Ayun. So, ang ano ko na lang is doble ingat lang ako kasi nga wala na siya talagang blade guard, DIY na lang to, no. So, in my past na mga miter saw, gumawa ako ng station para sa makontain yung dust. Pero this time, I think hindi na ako gagawa. Ang gagawin ko na lang siguro is lalagyan ko ng attachment dito. Ayusin ko yung attachment niya para pwede ko kabitan ng aking vacuum. At hindi na ako bibili ng separate na vacuum. Yung kasi dating mga miter saw ko, meron nakahiwalay silang vacuum para sa kanila, dust collection, no, guys. Pero ito, iano ko na lang, kabit na lang, tanggal, tapos pag kailangan ko lang baka tatanggalin ko lang, no, guys. And hindi na ako gagawa ng table na meron stop blocks like this. Tulad ng mga dati kong miter saw. Ito na lang yung ginagamit ko stop block, eh. Ito. Ayan. So, ito kasi pwede ko namang ito i-clamp dito sa ano na to, sa drawer na to, cabinet na to, pwede din sa kabila, ganyan. So, if I need a stop block, di ba? Okay na, it works naman. Okay na sa akin to. Okay na sa akin yung setup na ganito. And yeah, siguro maybe next time baka gawin ko na lang na flat tong table, pero okay na rin eh. So, okay lang basta nagagawa ko yung trabaho ko, napuputol yung kailangan putulin. That works na. Okay na para sa akin yan, guys. So, yeah, kung interesado kayo doon sa mga miter saw na ganito, bisitahin nyo yung HMR, guys, sa North Caloocan. Malapit lang yan sa Almar. So, kung familiar kayo sa Almar, sa Bagong Silang, no? Yun, check nyo. Marami silang mga tools doon na Ozito, like this one, surplus. And ewan ko kung meron pang kasimura nito. I think lahat na doon is yung 3,000 lang, yung kompleto pa ng miter saw, pero used pa rin. Meron din sila mga cordless miter saw pala, guys, kung interesado kayo. Mga Ozito brand din na miter saw. So, ayun.
Okay. So, ay nga pala, yung capacity nito, I think ang kaya lang niya putulin is 4 inches lang. 3 to 4 inches lang yata. Kasi nga maliit yung blade niya, 210 mm lang. Pero that's more than enough for me para sa mga sa mga palutsi na lang naman ginagamit. So, okay na rin yun para sa akin. Okay? So, yun guys. So, thanks for watching. I'll see you guys again next time. This is Gene from Gene Caraldo Vlogs. Adios.